Hallelujah! 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 Yan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Come on, pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! And before anything else, alam kong excited na tayong lahat na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. But before anything else, pwede po bang batiin po muna natin ang ating katabi na isang mapagpalang gabi? At pwede po bang batiin natin yan, happy anniversary kapatid. Ayan, dahil we are celebrating our month-long anniversary. Hallelujah. Hallelujah. And right now, before anything else, as one church, pwede po bang hawakan mo yung katabi mo? And right now, dudulog tayo sa panalangin with one heart, with one mind, and one soul as one church. Hallelujah. 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 We praise you, God. We honor you in this place. Oh, we magnify your name, oh God, and we lift your name. Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon. Kami po ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay lumalapit sa iyo pong harapan, Panginoon. Nagpapasalamat, Panginoon. For you said in your word, oh God, to enter your gates with praises and thanksgiving, oh Lord. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Dahil po ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay dinala mo sa lugar na ito, Panginoon, to receive your word today and to receive for what you are about to do today, Panginoon. And Lord, today, oh God, we have come here in this place not by accident, but Lord, we have come here in this place because we want to worship you. We want to offer you our worship, our all-out worship, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa gabing ito, Panginoon, as we worship you, O God. Lord, before anything else, lumalapit po kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyo pong harapan. And Lord, we ask, O God, for your cleansing flow, Panginoon, so that as we worship you tonight, O God, may it be a pleasing aroma, O God, that as we worship you today, O God, we want to worship you in spirit and in truth, O God. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon, for what you are about to do. At ikaw lamang po, Panginoon, ang amin pong itinataas sa lugar na ito. Only you, God, be glorified and be magnified in this place. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout. Amen. Amen. Hallelujah. Come on, pwede po ba ipalakpak niyo yung mga kamay na yan para sa ating Panginoon? At kung naging mabuti at tapat ang Diyos sa iyo, pwede ba yung pinakamainam at pinakamalakas na palakpak? Hallelujah! Hallelujah! And today, we're gonna sing and dance for the Lord. Pwede ba tapikin mo yung katabi mo? Sabihin mo, kapatid, bawal ang KJ. Hallelujah! And together, we're gonna sing and dance for the Lord. Hallelujah! This is the moment I've been waiting, though I'm fading, but nobody can stop me now. Lord, my desire is to seek and know you more, and I wanted to see you face to face. Oh, ready to dive into your ocean of grace. Yes, God. Oh, ready to follow everything you say. Lord, I'm ready now to lay it down now. All my sins and disgrace, lay it down now. Everything that holds me down, I want to get away. Lay it down now. 'Cause you're the only one I need. Lay it down now. Come on, shout it out. I wanna lay it down. This is the moment I've been waiting, though I'm fading, but nobody can stop me now. Lord, my desire is to seek and know you more, and I wanted to see you face to face. Oh, ready to dive into your ocean of grace. Hallelujah. Oh, ready to follow
lay it down now. All my sins and disgrace, lay it down now. Everything that holds me down, I want to give away. Lay it down now. 'Cause you're the only one I need. Lay it down now. Come on, shout it out. I wanna lay it down. Hallelujah. Come on, pwede bang patuloy mo ipalakpak yung mga kamay na yan para sa Panginoon? And as one church, we're gonna sing and lay our life as our worship to our living God. Come on, we're gonna sing. Lord, I want to give you praise. Accept my offering, accept my offering. I lay my life as a living sacrifice. Accept my offering, accept my offering. Lord, I want to give you praise. Accept my offering, accept my offering. I lay my life as a living sacrifice. Accept my offering, accept my offering. Lord, I want to give you praise. Accept my offering, accept my offering. I lay my life as a living sacrifice. Accept my offering, Come on, make it even higher. Lord, I want to give you praise. accept my offering, accept my offering. I lay my life as a living sacrifice. Accept my offering. Come on, we accept my declare. offering. I'm ready now. I'm ready now. I'm ready now. I'm ready now. Lay it down, lay it down. Come on, lift those hands. All my sins and disgrace, lay it down now. Everything that holds me down, I want to give away. Lay it down, lay it down. Come on, I know you can make it higher for the You're the Lord. only one I need. Lay it down now. I wanna lay it down now. All my sins and disgrace, lay it down now. Everything that holds me down, I want to give away. Lay it down now. 'Cause you're the only one I need. Lay it down now. Come on, sing it one more time. Lay it down. Lay it down now. All my sins and disgrace, lay it down now. Everything that holds me down, I want to give away. Lay it down now. 'Cause you're the only one I need. Lay it down now. Come on, shout it I out. wanna lay it down. Hallelujah. Lay it down now. 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 Hallelujah. Come on, just continue to clap those hands for the Lord. Come on. We're gonna sing and dance. And we're gonna shout. Jesus, 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 Jesus. Jesus. And we're gonna sing. God, I am stepping out with you. God, I am moving on with you. Your fire has burned down every chain. God, I am stepping out with you. God, I am moving on with you. Your voice has called me by name. Come on, church. You turn my faith into action. There is no turning back. I'm moving forward. Whoa.
isayaw mo yung mga yan para sa Panginoon. God, I am stepping out with you. God, I am moving on with you. Your fire has burned down every chain. God, I'm stepping out. God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your voice has called me by name. Come on, you turn my faith. You turn my faith into action. Come on, make it even higher. No turning back. I'm moving forward. Oh, stepping out into the unknown. With you, I'm chasing after. With you, I'm going first. I'm moving forward. Oh, I'm stepping out into the unknown. With you, I'm chasing after. With you, I'm going first. I'm moving forward. Come on, pwede ba isayaw mo yan para sa Panginoon? Ay, come on, just raise and shout. Cause your love has called me, now I'm moving forward. I'll sing my praise. Cause your love has called me, now I'm moving forward. I'll dance and shout. Cause your love has called me, now I'm moving forward. I'll sing my praise. Cause your love has called me, now I'm moving forward. I'll dance and shout. Cause your love has called me, now I'm moving forward. I'll sing my praise. Cause your love has called me, now I'm moving forward. Now I'm moving forward. Now I'm moving forward. I'm moving forward. Whoa. Come on, pwede ba itaas mo yung mga kamay na yan? Kaya ba yung may kasamang talon yan, papatid, para sa Panginoon? I'm moving forward. Oh, I'm stepping out into the unknown. With you I'm chasing after. With you I'm moving. Come on, sing it one more time. I'm moving forward. Oh, I'm stepping out into the unknown. With you I'm chasing after. With you I am going first. I'm moving forward. I'm moving forward. Come on, we declare. I'm moving forward. Come on, just declare. I'm moving forward. I'm moving forward. And right now we're gonna shout, hallelujah! 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 Come on, shout your praises! Shout your praises to the living God! Hallelujah! 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 Once again, yung pinakamalakas at pinakamainam na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! 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 We praise you. Maraming salamat, Panginoon, because in your presence, oh God, there is joy. Hallelujah! And right now, pwede ba makita yung mga kamay ng naging tapat ang Panginoon sa kanila pong buhay? Hallelujah! Hallelujah! Once again, pwede ba lalakpakan natin ang ating Panginoon? And right now, church, it's not an accident that you are here in this place. Because God surely have called you. Tinawag ka ng Panginoon, kapatid, kaya ka naririto. God has arisen. God has a purpose, kaya ka naririto. And right now, we are here
to worship our living God. And right now, this is the word of the Lord for us today. In the book of Romans, chapter 12, verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, because this is your true and proper worship. Come on, can you raise those hands for the Lord tonight? And church, sabi dito sa salita ng Panginoon is to offer your bodies as a living sacrifice, because that is your true and proper worship to God. Our worship is not just a song that we sing. Hindi lamang yan yung kanta na ating kinakanta just for us to worship our living God. Our true and proper worship is how we live according to the purpose, according to the will of God in our life. And kaya today, church, pwede bang we will decide to choose and to obey what is the will and what is the purpose of our God in our life. Naririto ka because God called you. You are here in this place dahil tinawag ka ng Panginoon. Kaya right now, oh God, we will worship you. We will worship you today, oh God, because you are worthy. You are worthy of our life. You are worthy of our talent. You are worthy of everything that we could do for you, oh God. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon, for this privilege, Panginoon, na kami ay tinawag mo at pinili mo, Panginoon. And Lord, right now, as we worship you, God, allow us, oh Lord, to worship you in spirit and in truth, oh God, so that it may be a pleasing aroma for you, oh God. Hallelujah. Once again, pwede ba itaas po yung mga kamay na yan para sa ating Panginoon? Here I am, with all of me I create a dwelling place, let you find reign in this holy place. My desire is only you satisfy. My thirsty soul, fill me with your all-consuming fire. May this sacrifice be pleasing in your sight. Lord, I offer you my whole heart, my life, my dreams, I will lay them down in this altar. Lord, I surrender my everything. You deserve the highest praise. I will bring whatever it takes. I will not offer anything that
Can you lift those hands for the Lord as we sing for Him our worship? I offer my whole life as a living sacrifice. I surrender all I am. This is my worship. I offer my whole life as a living sacrifice. I surrender all I am. This is my worship. Come on, don't harden your hearts. I offer my whole life as a living sacrifice. I surrender all I am. This is my worship. Oh God, we offer you. I offer my whole life as a living sacrifice. I surrender all I am. This is my worship. Lord, I offer you my whole heart, my life, my dreams. I will lay them down in this altar, Lord. I surrender my everything. Oh, you deserve the highest praise. I will bring whatever it takes. I will not offer anything that costs me nothing. Lord, I offer you my. Come on, we declare my life, my dreams. I will lay them down in this altar, Lord. I surrender my everything. You deserve the highest praise. I will bring whatever it takes. I will not offer anything that costs me nothing. Oh, we offer our worship. We offer our life to you, Lord. Come on, can you raise those hands for the Lord? Hallelujah. Oh, we offer you. Come on, one more time. Pwede bang awitin natin para sa Panginoon? Lord, I offer you my whole life, my dreams. I will lay them down in this altar, Lord. I surrender my everything. You deserve the highest praise. I will bring whatever it takes. I will not offer anything that costs me nothing. 'Cause I will not offer anything that costs me nothing. We offer you our worship. Hallelujah. We want to move you. We want to offer you our life, God. We want to move you, Lord. Just tell us to move.
it a fragrance? Then I'll pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Here's every melody. Just tell me what moves you. Just tell me what moves you. Is it a fragrance? Then I'll pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you. Just tell me what moves you. Oh, is it a fragrance? Is it a fragrance? Then I'll pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you. Just tell me what moves you. Oh, is it a fragrance? Is it a fragrance? Then I'll pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you. We wanna move you. Tell me what moves you. I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna send it all and pour my love on you. No matter how much it costs, I'll freely give it all to you. All to you. I just wanna move your heart. It caught within your gaze, right here in your presence, God. Is where I wanna stay. Oh, just to dwell in your house. Set my hours and my days on you. All on you. Is it a fragrance? Then I'll pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you. We wanna move you. Tell me what moves you. Oh, is it a fragrance? Is it a fragrance? Then I'll pour my oil out. Then I'll pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you. Just tell me what moves you. Is it a fragrance? Is it a fragrance? Oh, we pour our oil out. Pour my oil out. Is it a life laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you. Just tell me what moves you. We wanna move you. Just tell me what moves you. We wanna move you. Just tell me what moves you. Blessing and honor, glory and power. Come on, just lift those hands. Come on, just worship. Worship our living God. To our God. Hallelujah. Blessing and honor. Oh, you deserve our worship forever. Hallelujah. Salvation belongs
out your name. So holy, so worthy, so great is your name. That the earth will adore and shout out your name. So holy, so worthy, so great is your name. That the earth will adore and shout out your name. Blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, glory and power. Give him what he deserves. Give him what he deserves. Hallelujah. Blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God. Hallelujah. Come on, just continue to raise those hands. Come on, just continue to worship our living God. For he deserves it. He deserves more than that. Come on, church. God deserves more than that. Hallelujah. Oh, we worship you. You are holy. You are mighty. You are beautiful, God. Hallelujah. You are worthy. You are worthy. Hallelujah. Oh God, we worship you. We worship you, Lord. You deserve our worship. You are worthy, Lord. Hallelujah. Oh God, you are worthy. You are worthy, oh God. Hallelujah. Hallelujah. We bless your name, oh God. We honor you. Hallelujah. Come on, once again. Pwede ba yung pinakamainam at pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon? Come on, kapatid. He deserves more than that. He deserves more than that. Yung pinakamalakas at mainam na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. 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 Oh, we honor you. You are worthy. You are worthy. Hallelujah. Hallelujah, God. Oh, you are worthy to be praised. You are worthy of our worship. Hallelujah. 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 Oh, maraming pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo pong masaganang presensya, Panginoon, na iyo pong malayang pinaranas po sa amin, Panginoon. For we know, God, na ang lahat po ng ito, Panginoon, ay amin pong nararanasan, Panginoon. Dahil sa grasya mo, Panginoon. Pagkat ikaw ay Diyos na tapat at mabuti sa amin pong buhay, Panginoon. Kaya once again, church, pwede bang itaas mo yung mga kamay niyan para sa ating Panginoon? Hallelujah. Lord, muli marami pong salamat, Panginoon, sa iyo pong masaganang presensya na iyo pong pinaranas po sa amin, Lord. And Lord, tonight, oh God, we do believe, Lord, na hindi ka pa po tapos, Panginoon. And Lord, right now, we are prepared. We are so much excited, Panginoon, to receive your word, oh God. And Lord, as we hear your word tonight, Lord, may you prepare our hearts to receive your word with faith and humility, Panginoon, na ang iyong pong salita hindi lamang namin maririnig, but Lord, ito po ay amin pong lalakaran. Because Lord, we do believe that each one of us in here, Panginoon, ay tinawag mo at pinili mo, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon. This is all by your grace and all by your mercy, Panginoon. Kaya
Kaya Lord, ikaw lamang po ang amin pong itinataas sa lugar na ito. Only you, God, be glorified and be magnified in this place. We honor you and we love you, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody shout. Amen. God bless everyone. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, kami po'y muling lumalapit sa iyong banal na presensya. At Lord, kami po ay nagpapaturo, Panginoon, sa iyong salita. Ano man ang aming matatutunan, hayaan mo, Panginoon, na ang aming mga puso ay bukas para sa iyong salita. Let our heart become a good soil for your word today, Panginoon. And Lord, bless your word, bless your hearer and the doer of your word, and let your word transform us, Lord God. Madakila ka, Panginoon, sa aming buhay. Kaya Lord, ikaw lamang ang may taas at mapapurihan, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin sa buong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. At ngayon po umagang ito, ano po ang ating pag-uusapan? Ang title po ng ating message today is all about what does God require of me? Ayan, ano po? Ang ganda pong tanong. Naitanong nyo na po ba minsan sa ating buhay yan? Ano ba yung nire-require sa atin ng Diyos? Amen? Siyempre, kapag tayo po ay nilikha, amen? For example, ito po ay, itong laptop na ito, siya po ay nilikha ng Apple. Ayan, mayroon pong mansanas dyan. Amen? Of course, may nire-require dito na kailangan mailabas na function sa Kanya. Amen? Meron pong ganon, and tayo rin po minsan sa trabaho, di ba? Sa trabaho, marami pong mga requirements. Tama, bago ka mag-apply, kailangan mo ng biodata, kailangan mo po ng iyong medical certificate, di ba? Kailangan mo po ng NBI, ang dami pong requirements bago po tayo makapag-apply ng trabaho. Tama po ba yun? Sa eskwelahan, ganun din po, no? Bago ka makapag-enroll, ang dami rin palang hinahanap. Ano po, kala mo, papasok lang, diretso, tapos na. Hindi po, napakarami po. Meron po mga tinatawag na mga requirements. Amen? At tayo po pa, natanong na po ba natin minsan sa buhay natin, yung tanong na, ito po yung kanina, what does God require of me? Amen. Natanong na po ba natin, ano po ba yung nire-require ng Diyos sa atin? Amen. Kung dahil po tayo ay nilikha ng Diyos, amen, ano kaya ang ini-expect? In other term, ano kaya ang ini-expect ng Lord sa atin? Amen. Kaya po kung kayo po ay may Bible, please read with me in Deuteronomy chapter 10. Deuteronomy chapter 10 verse 12. So ito pong verse na ito ay amen, ito po yung ating pag-aaralan ngayon. So, before po ito, yung mga previous verses po dyan, tsaka mga previous chapter, si Moses po is talking to Israel. Amen. At piyaw niyo po yung mga salita niya dito, tinutukoy niya po dito yung God's deliverance, kung paano po inalis ng Lord ang mga Israelita sa Egypt, kung saan sila po ay mga slave doon. Amen. Binanggit po yun ni Moses sa mga previous chapter, at doon din po sinabi din doon ni Moses yung mercy ng Lord sa kanila, that despite na sila po ay mga pasaway, amen, may mga pasaway po ba dito? Marami pala tayo, amen, may mga pasaway, amen, at yung mga pasaway, di ba, yung sabi sa kanila, wala kayong sasambahin na ibang Diyos, di ba, pagbaba pa lang ni Moses, grabe, meron na sila kaagad golden calf. Di ba? Ang tao talaga ay matitigas ang ulo, amen, tapikin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi ikaw yon, amen. But despite of all those things, amen, withhold po ng Lord yung punishment niya, yung anger niya sa mga tao. Amen? So, yung mercy ng Lord, sinabi niya, at doon din po sa mga previous chapter niyan, amen, pinakita rin, sinabi din po ni Moses yung faithfulness ng Lord sa kanila. That despite mga pasaway sila, mga kagaya natin na mga pasaway din, amen, naging tapat pa rin ang Diyos sa kanila. Hindi sila pinabayaan, hindi sila iniwan, hindi po sila binasura na lang, hindi po ganun. Amen. Kaya po yung binanggit na ito lahat ni Moses, yung God's mercy, yung God's deliverance, yung God's faithfulness. Ngayon sinasabi ni Moses, sa dami ng ginawang mabuti ng Diyos sa'yo, amen, ano yung pwede mo namang gawin para sa Panginoon? Amen. Ito po yung sinasabi niya dito. Kaya po, yun po yung mga naunang context po dyan. Ano naman yung pwede mong gawin sa Panginoon? Amen. Kaya po ito po, basahin po natin. Ito po yung direct answer ng ating Panginoon sa kanyang mga anak. Ito po yung mamumuhay sila sa covenant sa Panginoon. And sabi niya po dito sa Deuteronomy chapter 10 verse 12, and now Israel, ayan na po,
Amen? So mga Israelites, kinakausap niya, parang tayo po ngayon, kinakausap ng Diyos ang mga anak niya, ang mga spiritual Israelites. And now Israel, what does the Lord your God require of you? Amen? Sabi niya, what does the Lord your God require of you? Amen? Sabi niya po dito, but to fear the Lord your God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Amen? Mamaya po isa-isahin natin yan. Binanggit po dito, after niyang mabanggit yung deliverance na ginawa ng Lord sa kanila, yung mercy ng Lord na winithhold na binigay sa kanila, yung faithfulness ng Lord, sabi niya sa mga Israel, ito ang nire-require ng Lord sa iyo, sa atin. Amen? At pag sinabi pong require pala, it means compulsory. It means it is a need. It means it is a must. Na kailangan po bilang mga anak niya, bilang mga people of God, ito po yung ginagawa natin. Amen. This is an act of gratitude to our God. Amen. Ang Lord naging mabuti sa atin. Amen. Ito po yung sinasabi niya. By the way, hindi po ito yung kailangan natin gawin para tayo ay maligtas, kundi ito po ang mga tanda ng mga totoong ligtas. Amen. Don't get me wrong. Amen. Ito yung requirement niya. Hindi po ito para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, kundi po para po, ito po ay mga simbolo o mga senyales na tayo po ay meron po talagang totoong pananampalataya. Amen. Kaya isa-isahin po natin yan. Ano po ba yung nire-require sa akin ng Diyos? Amen. Bilang mga anak niya, bilang mga people of God. Una po, sabi niya po dito, fear the Lord. Amen? The first requirement po, binanggit po dito ni Moses sa kanya, you need to fear the Lord. Amen? Kasi po yung mga tao, yung mga time na yun, di ba, grabe, kasasabi lang sa kanila, wala kayong ibang Diyos maliban sa akin. Grabe, pagkadating ni Moses doon, meron na kaagad. Amen? At alam niyo po itong fear the Lord dito, fear of the Lord dito, hindi po ito yung terror na takot. Amen? Kundi po yung sinasabi niya po dito sa Deuteronomy chapter 10, sabi, and now Israel, what does the Lord your God require of you but to fear the Lord your God? Amen? Ito pong fear of the Lord na ito, hindi po ito yung takot tayo sa Diyos because He is a terror God. Hindi po yun ang ibig sabihin niyan. When we talk about fear of the Lord here, it talks about deep reverence to Him. Amen? Yung mayroon kang malalim na respeto sa Diyos. Amen. Yung pong may malalim ka na pagkakilala, malalim ka na pagsamba sa Diyos. Amen. The concept of fearing God here is best understood as reverence in awe. Amen. Alam niyo po yung fear dyan, ang Greek word po niya, ang Hebrew word po niya ay yare. Amen. Hindi po yare. Amen. Yare tayo, hindi po ganun. No? Yare sa Hebrew. Amen. Ang ibig sabihin po doon, it means reverence in awe. Amen. We are awe of His majesty, of His greatness. Amen. And meron po tayong malalim na reverence sa Panginoon. Amen. So the fear of the Lord means stand in awe of Him, not terror, but deep respect in awe of God's holiness and authority. Amen. Kaya po, yan po yung fear of the Lord. Yun po yung ibig sabihin niyan. Meron po tayong deep reverence in our hearts to the Lord. Amen? Kaya po pala kapag sinabing fear of the Lord, amen, sa Proverbs, yung akin pong isa sa mga paborito kong verse dati, amen, sa Proverbs chapter 9 verse 10, sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen? Kasi ang tao na meron pong fear of the Lord, kikilalanin niya lalo kung sino yung Diyos niya na kanyang sinasamba. Pag meron siyang deep reverence, deep awe sa kanyang Panginoon, lalo niyang lalaliman yung pagkakakilala sa kanyang Diyos. Amen. Ito po yung fear of the Lord na tinatawag, na dinadala ka pala saan? Sa wisdom. Amen. And the knowledge of the Holy One. Ito na po yun, yung siya yung gustong makilala, is understanding. Amen. Kaya po yung fear of the Lord dito is not about terror. It's not about He is a judgmental God, a God who punishes people kapag nagkamali. Hindi po yun. Amen. Pag sinabi pong fear of the Lord, it means reverence. Kaya dito yung wisdom, na ipoproduce dahil namamangha ka. Amen. Sa isang Diyos na makapangyarihan. Amen. Namamangha ka sa isang Diyos na dakila. Amen. Kaya po gusto mo pang malaman kung sino siya. Kaya po nagkakaroon ka ng wisdom at ng understanding, ng knowledge sa Panginoon.
amen, ng mas malalim na pagkakakilala sa Kanya. Yan po ang gusto ng Lord na mangyari sa atin. Amen po ba yun? Kaya po tayo dapat po, meron tayong fear of the Lord. Amen, may fear of the Lord ka, hindi dahil takot ka sa Diyos, kundi meron kang malalim na paghanga sa ating Panginoon, pagrespeto sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya po, maganda po, you want to know Him more, you awe and revere Him more. Amen? Kaya po, ang nakakalungkot po, maraming mga tao, they say they love the Lord, but they don't fear the Lord. Alam niyo po, minsan mayroon pong separating yun eh. Amen? Yung iba, kaya po minsan maraming nahuhulog sa kasalanan, maraming nahuhulog sa temptation because they love the Lord but they don't fear the Lord. Wala pong holy fear. Amen? Sa Panginoon. Kaya po ito, ang sabi niya dito sa mga Israelita, sa people of God, ano yung nire-require sa atin ng Lord? Magkaroon po tayo ng fear of the Lord. Amen? Yung pong deep reverence sa Kanya. Amen? Yun po yung una. Pangalawa, we need to walk in the ways of the Lord. Ano ba yung kalooban ng Lord? Ano po ba yung lifestyle na gusto sa atin ng Panginoon? Kaya sabi niya po dito sa my verse, dito lang po tayo ikot, Deuteronomy 10:12, and now Israel, what does the Lord your God require of you but to fear the Lord your God? Pangalawa po, to walk in all His ways. Amen, to walk in the ways of the Lord. Gusto po niya, kung tayo po ay totoong nanampalataya sa Kanya, dapat po nakikita po yan sa pamumuhay natin. Amen, nagre-reflect yan sa pamumuhay natin. Kaya sabi niya, yung word po na walk dyan, it means how you behave, how you live your life. Amen, yun po yung ibig sabihin ng walk. Walk in His ways means live in accordance with God's word, live according to His character and His command in our life. Kaya po walk in the ways of the Lord. Kaya po kung sinasabi natin na tayo po ay mananampalataya, we need to walk in the ways of the Lord. Amen? Ito po sa book of Deuteronomy, malimit po ito, marami po, kasi nire-ready na po sila to go to the promised land. After the book of Deuteronomy, papunta na po sila sa book of Joshua, where they conquered the promised land. Kaya po, nire-ready na po yung mga Israelites dito, kung paano po nila panghahawakan, paano po sila hindi po malayo, amen, sa Panginoon. Kasi pag tayo ay nasa promised land na minsan, nakakalimutan na natin ang Diyos. Amen, kapag nakuha mo na yung pangarap mo, nakuha mo na yung gusto mo, nakuha mo na yung pinagpe-pray mo, minsan ang Panginoon po ay nawawala na sa eksena sa buhay natin. Amen, or lumiliit na yung eksena ng Lord, yung time natin kay Lord when we get what we want and what we need from God. Kaya po dito, nire-remind sila, before they go to the promised land, few chapter from this, book of Joshua na, papasok na po sila ng promised land, at meron pong matinding reminder sa kanila si Moses. Si Moses hindi po nakapasok ng promised land. Amen? Hindi siya nakapasok, pero nagre-remind pa rin siya para doon sa mga makakapasok. Ito po yung kanyang sinabi na nire-require sa kanila. Amen? And pagtitignan nyo rin po sa may New Testament, ito rin po yung utos sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya po sa 1 John chapter 2:6, those who say they live in God should live their lives as Jesus did. Amen? When we claim that we are from God, we are for God, we have God in our life, sabi niya kailangan nakikita yung Kristo sa buhay natin. Pinapamuhay natin yung buhay natin kagaya po ni Kristo. Amen? Our life is not contrary to what we believe. Hindi siya kontra sa pinapaniwalaan natin. The image of God must reflect in our life. Amen po ba yun? Amen? Kaya po, we need to walk in the ways of the Lord. Amen? At saan po ba tayo dinadala nito? Alam niyo po, ang ganda po nito, nakita ko lang kagabi, dinagdag ko po sa aking preaching. Saan ka ba dinadala ng fear of the Lord and we walk in His ways? Sabi niya po sa Psalms 128 verse 1, blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. Wow! Amen. Pinagpala ang isang tao na may takot sa Diyos at lumalakad sa Kanyang salita. Amen. Sino po dito ang gusto mong pagpalain ka ng Panginoon? Amen. We want the blessing of God. At para po yan ay dumaloy sa buhay natin. Sabi niya po dito sa Kanyang salita, pinagpala, past tense na nga yan is everyone who fears the Lord and walk in His ways.
If you want the blessing of God to come in your life, to come in your family, to come in your business, amen, ano po ang dapat natin gawin? We have to fear the Lord and walk in His ways. Bakit? Dinadala pala ako dito sa lugar ng pagpapala. Amen? Dinadala pala ako sa place of blessing kapag ako po ay may takot sa Diyos at lumalakad ako sa Kanyang salita. Amen po ba yun? Amen? Kaya po, alam niyo po, kapag nawawala tayo dyan, sa area na yan, dyan po nakakapasok lahat ng salot na sa buhay natin. Diyan ka na magkakasakit, diyan ka na malulugi, ano po, diyan ka na minsan na dating mayaman, nawawala ang yaman. Minsan isang wrong move lang natin, nasa tagumpay tayo, nawawala lahat because we lost these things in our life. Amen? Andiyan po ba tayo? Alam niyo po, meron pong, ito lang recently lang, ano po no, may mga nakikita po ako na ganun. Amen? Pinagtatagumpay ng Diyos. Amen? Ang dami pong blessing ng Lord sa buhay nila, but suddenly, nawala po yung fear of the Lord and they not walking in the ways of God. Yung blessing ngayon po naging, ano po, nagtatago na, ano po, nawala po sila sa place of blessedness because they don't fear the Lord and they don't walk into the ways of the Lord. Amen? Kaya po sa atin po, dapat wag po tayong mawala sa path na ito. Kung meron kang nilalakaran ngayon, amen, dapat lumakad tayo sa fear of the Lord and walk in the ways of the Lord. Amen po ba yun? Amen? Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoong Diyos? Amen? We need to fear the Lord. Diyan nire-require niya yan. Amen? Actually, nire-require ng Lord sa atin, pero bandang huli, tayo pa rin pala nakikinabang. Amen po ba? Amen? Yung sinabi niya na yan ang gawin ninyo pero anong ginagawa pala ng Lord pag marunong tayong sumunod sa Kanya? Pinagpapala ng Diyos. Amen, ang mga taong marunong sumunod sa Kanya. Blessed is everyone who fears the Lord and walk in His ways. Kaya kung may lalakaran ka rin lang, dito ka na lumakad sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Madali ba yan? Hindi po yan madali kasi ang mundo tutoksohin ka. Ang mundo ooperan ka ng golden opportunity na pag akala mo talagang ito na yung makakapag-breakthrough sa'yo. But suddenly, amen, yun pala ang makakapaghulog sa'yo sa patibong ng kasalanan, sa patibong ng kahirapan, sa patibong ng bisyo, sa patibong ng mga anong klaseng temptation na mapapasok natin. Amen. When we are not walking into the fear of the Lord and walking into the ways of the Lord. Amen? Are we still here? Amen. At pangatlo, ano pa ba yun? Nire-require sa akin ng Lord? Fear the Lord, walk in the ways of the Lord. Pangatlo po, we need to love the Lord. Amen. Sino po dito ay mahal natin ang Panginoon? Parang kukunti Sino po dito yung mahal natin ang Panginoon? Mahal natin ang Panginoon sa puso, hindi sa nguso. Ayan. Umunti na lang Di ba? Amen. Yung sinabi sa puso, hindi sa nguso. Amen. Umuunti. Amen. At ito po yung binanggit niya sa kanyang requirement. And now, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord. Yun po yung una, to walk in all His ways and to love Him. Amen. Kailangan po pala nakikita ang pagmamahal natin sa Panginoon. Alam niyo po ba na nilikha tayo ng Panginoon to love and to be loved? Amen. Nilikha niya tayo. Ganun po ang creation ng Lord. Amen. Na tayo ay mahalin at tayo rin po ay magmamahal. In fact, we are the object of God's love. Amen. Marami kang makikita sa Bible na in-express niya yung pagmamahal niya sa atin. For God so loved the world, di ba? In Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. He demonstrated His love on us on the cross. Amen. Ang dami pong nakikita sa Bible kung saan po binuhos ng Panginoon yung pagmamahal niya sa atin. No doubt about it. Amen. Pero ang sabi niya dito, kailangan pala mahalin din natin ng Diyos. Kaya sabi niya po doon sa 1 John 4 verse 19, we love because He first loved us. Amen. Kaya nating magmahal kasi siya po ang unang nagmahal sa atin. Kaya po tayo, kailangan po pala, minamahal din natin ng Diyos. Kaya po sa New Testament, sa Book of Matthew chapter 22, verse 37 to 38, actually ito po yung text natin ng all out. Amen. Ito po yung, kaya po meron tayong all out na team for this year. Dito po nang galing yan. Sa love the Lord your God with, pakilakas po, basahin natin sabay-sabay. Love the Lord your God with, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Amen.
kung dati po, nire-require niya dito sa may New Testament, kinukuman tayo ng Lord na mahalin mo ang Diyos. Amen. Mahalin mo ang Panginoon. Amen. Love the Lord your God. Hindi lang po 80%, 90%, sabi niya all. Kaya all out. 100%. Amen. Kaya po, alam ng Lord yung kalagayan ng puso natin. Amen. So, nire-require niya, dito po lahat, all other requirements and God commands flow out of love for God. Amen. Kaya po kaya nating magmahal. Amen. Kasi po ang unang nagmahal sa atin ay ang ating Panginoon. Amen. And this love is not just about emotion. Amen. Hindi lang po ito emosyon na iiyak-iyak tayo dito na mahal ko si Lord, mahal kita, hindi po. Amen. Yung love natin kay Lord is all about our choice and commitment to love God. Amen. Choice mo to, commitment mo to. Kasi kapag ka emosyon lang, amen, kapag hindi ka na komportable, hindi mo na mamahalin ng Diyos. Kapag wala ka lang natatanggap na pagpapala, hindi na pumapabor sa iyo ang panahon, ang sitwasyon, hindi mo na mamahalin ng Diyos. Amen. That's why loving God is a choice. Loving God is a commitment. Sabi mo sa katabi mo, commitment. Amen. Kaya, di ba, kasi tayo, ang tao, magmamahal siya kapag ang tao kamahal-mahal. Magmamahal siya kapag ang tao may napapakinabangan siya. Minsan ganun po tayo. Pero how about when kapag wala ka nang nakukuha, wala ka nang, hindi ka na, wala ang blessing sa buhay mo, mamahalin mo pa rin ba ang Diyos? Amen? Kaya po, ito sabi niya, command po ito, greatest commandment ng Lord. Pinaka-importante sa lahat, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. First na greatest pa, ibig sabihin, maximum importance ang ibig sabihin po na mahalin mo ang Diyos. Amen. At paano ko po ba mamamahalin ng Diyos? Siguro po yung iba, paano ko ba mamahalin si Lord? Bisan po ganun tayo eh. Amen. Nawawala tayo sa pagmamahal kay Lord kasi hindi natin alam kung paano express yung love kay Lord. Amen. Paano ko ba mamahalin ang aking Panginoon? Love God can be expressed through our worship. Kaya po tayo andito, kaya po tayo nasa ating mga tahanan, nag-worship tayo kay Lord, nagpupuri tayo. Pag nag-worship ka, ang sinasabi mo, siya yung Diyos ng buhay mo. Minamagnify mo kung sino siya sa buhay mo. Ay may sinasabi mo na, Lord, ikaw yung mahalaga sa atin, ikaw yung Diyos sa akin when we worship our God. Amen. Paano ko pa ina-express ang aking worship? Through my obedience to His Word. Paano ko ina-express ang aking love for God? Di ba sabi niya, if you love me, obey my commands. Amen. Kaya tayo po pala na-express mo yung pagmamahal mo kay Lord kapag tayo ay sumusunod sa Kanyang salita. Amen. Paano ko pa po na-express sa aking pagmamahal? To my respect to my God. Amen. Paano ba itong respect na ito? Amen. Sa halimbawa po, simpleng kaparaanan, paano ko irespeto ang Diyos? Amen. Yung mas maaga tayong dadating sa pagsamba sa Kanya. Kasi ang worship ay para kay Lord. Amen? Bawa, dumating tayo dito ng maaga, mag-worship ako para kay Lord yung worship eh. Amen? Respect. Amen? At ano ba po? Paano pa ako makakapag-express ng love sa aking Panginoon through my service? Kaya po tayo merong ministry fair, meron po tayong worda, pwede po tayong pumasok dyan mamaya hanggang ngayon po yung ating ministry fair. Baka hindi ka pa po kasama na naglilingkod sa Panginoon. Ngayon po yung magandang time na ma-involve na po tayo at ma-express natin ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan po ng ating paglilingkod. Amen? At ano pa po, paano pa ako makakapag-express ng love kay Lord? Through my holy living. Amen? Ano po yan? Ibig sabihin, yung aking katawan ay hindi ko po ginagamit sa mga bagay na mali, sa mga bagay na makakasira dito. Bakit? Because your body is a temple of the Holy Spirit. Yan pong katawan na yan, kapag ikaw ay merong Jesus sa buhay, this body is a temple of the Holy Spirit. Kaya wag mong sisirain yan. Hindi na sa'yo yan. Amen. You are purchased by the blood of Jesus. Ikaw ay tinubos na ng precious blood of Jesus Christ. Amen. At paano ko pa po express ang aking love kay Lord? Through my intimacy with Him.
Amen. May time ka, meron ka talagang set time for the Lord. Hindi lang yung tira-tira, hindi lang yung kapag available ka. Hindi, talagang may appointment ka kay Lord every day ng buhay mo. You have a set time, set schedule to the Lord. This is my time na mayroon akong intimate time kay Lord. This is a time ng aking pagsamba, ng aking pananalangin, ng aking pag-aaral ng kanyang salita. Amen. At saan pa po paano pa po natin mapapa-express ang love kay Lord? Through our priority. Amen. Kumusta ang priority mo sa buhay? Amen. Kapag mahal mo, priority mo. Amen po ba yun? Amen. Di ba kapag mahal natin, priority natin? Kaya mahirap sabihin na mahal mo ang Lord pero hindi mo siya priority. Amen. Tatanungin ko po, sino po ulit dito yung mahal si Lord? Sa puso? Hindi sa nguso? Parang umunti na. Amen. Opo, this is how we can express our love for God. Kaya po, we need to love the Lord. Ito po yung kanyang nire-require sa atin. Amen. At ano pa po yung lastly, I will end with this. Paano pa ba ako ano pa po yung nire-require sa akin ng Lord? Amen. Ito po yung lastly, we need to serve the Lord. Amen. Kailangan po pala ako ay naglilingkod. Although nabanggit na po yung kanina, amen, sa Deuteronomy, it is specific po niya. Sabi niya po dyan, Deuteronomy chapter 10 verse 12, "And now Israel, what does the Lord your God require of you but to fear the Lord?" Number 1, to walk in all His ways. Number 2, to love Him. Number 3, and to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Amen. Ito po pala yung pinakahuli pa po na gustong gawin sa natin sa Panginoong Diyos. Amen. At gaya po nung nabanggit ko kanina, ano ba itong sinasabi dito? Yung require, compulsory, it is a need, it is a must to a true believer of Christ. Kaya pagka ito po ay hindi natin nagagawa, meron tayong hindi nagagampanan. Amen. If we really love the Lord, if we are really a believer of Christ, dapat po lumalanding yung buhay natin dito. Amen. Yung buhay natin, hindi man perfect ngayon, pero may progress. Ano ba yung kaya ko nang gawin ngayon? Amen. Bagong Kristiyano pala ako, ano ba yung next? Dapat nagtatanong ka. Dapat may progress ka. Dapat may next level ka. Dapat hindi ka lang nananatiling spectator, nanonood, nakikinig. Amen. May nire-require ang Diyos. May sinasabi ang Lord sa kanyang salita na kailangan po nating gawin. Amen po ba? Kaya po, serve the Lord your God with all your heart. Sabi dito po, dinugtong, hindi lahat ng service with all your heart. Amen. Kaya specific ang Bible, serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Pwede ka kasing mag-serve ng wala sa puso. Pwede ka kasing mag-serve ng pakitang tao lang. Pwede ka kasing mag-serve na show off lang, just to see you on the stage. Amen. Pero kaya mo bang mag-serve ng with all your heart and with all your soul? Even without appreciation, even without recognition, even without compensation. Bakit ang sinasabi, serve the Lord your God with all your heart and with all your soul? Kaya po naghahamon ng Lord ngayon sa kanyang nire-require. Amen. Serve the Lord your God with all your heart. Kaya ang tunay na service, sabi niya po dito, serving God is an act of love and gratitude. Amen. Kapag tayo pala ay nagsisilbi, di ba, nabanggit na natin kanina sa paano natin ma-express yung love kay Lord through our service. It is an act of love. Amen. And gratitude to our God. Amen. Siya yung unang nagsilbi sa atin. Siya yung unang nagmahal sa atin. Amen. He came not to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Kaya gaya po nang nabanggit ko last Sunday, sino ako para paglingkuran ng Diyos? Amen. Naiisip niyo po ba yun? Nami-meditate niyo po ba yun? Diyos, ang bihira, hindi dumating sa lupa, hindi para paglingkuran,
kundi para maglingkod. At sino ang pinaglingkuran? Tayo po. At paano siya naglingkod? Ipinigay yung buhay sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kasi sabi ko, sino ako para paglingkuran ng Diyos? At ito po, sabi ko, sino rin ako para hindi paglingkuran ang Diyos na namatay para sa akin? Kaya ang service ko sa Kanya, this is an act of my love and act of my gratitude. Because genuine love for God express itself through service. Amen? Service. Jesus Christ is our ultimate example, amen, of servanthood. Jesus Christ is our ultimate example of servanthood. Kung paano po ang tunay na paglilingkod, iminodel na ni Kristo, pinakita na po niya sa atin. Kaya po tayo, anong gagawin ko? Maglilingkod ako na hindi obligasyon. Amen? Serving God is not a forced obligation, but a free, natural, and joy-filled response to the love of God has lavished on us. Amen? Ito po pala ang paglilingkod. Amen? Hindi sa pinersa ka, hindi sa inobliga ka, kundi masaya ka na ginagawa mo natural sa'yo. Amen? Dahil sa binuhos na pag-ibig ng Diyos sa puso natin. Amen po ba yun? Amen? Kaya ang akin pong hiling, nakita na natin yung requirement ng Lord sa atin na tayo po ay makapaglingkod din sa Kanya. May fear of the Lord, walk in the ways of the Lord. Amen? At tayo po ay, we need to love the Lord. And lastly, we need to serve the Lord. Amen? Kaya dito po sa atin, last Sunday, ito po yung nangyari, last Sunday, yung word na po natin, may mga nag-apply, hallelujah. Amen? Kasama ka pa dyan? Sa word na po natin, ito po yung mga applicants natin, sa worship, outreach, relationship, discipleship, and admin. Sa worship, meron pong 61 na nag-apply. Wow, amen? So, susunod, makikita na natin yan, may tumutugtog na dito, kumakanta na, sumasayaw na, ng mga bagong manggagawa ng Diyos. Sa outreach, praise God, merong 12. Grabe, 12 disciples lang talaga ata. Ano po, no? 12 disciples. Outreach Amen? Sabi ko, hindi pala dagdagan na. Ano po, no? So, 12 sa relationship. Ilan po? May 49. Grabe, yung mga relationship sa pintuan pa lang, hinaharang na ata para mag-apply. Ano po, no? So, yan po, sa discipleship, meron lang pong siyam. Sa siyam lang po yung mga Sunday schooler. Amen? At yung 5 daw, 4 po dyan, grabe, pamilya pa nung discipleship director. Amen? Sabi niya daw sa pamilya niya, wala kayong ibang a-applyan sa department ko lang. Amen? Kaya po yung mga, kasi iniwan na po iniwan yung iba, syempre iba yung pinili. Bihira. Sayang, ano po, no? So yung mga bata natin, wala nang magtuturo. Kaya sabi niya ako, yung pamilya ko dito na lang. Kasi last option na ang mga bata Amen? Parang least priority ang mga bata. Kaya ano po, yan lang po ang mga gusto. At sa admin, marami-rami rin, 36 ministry fair applicants. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Amen? At kung ang Lord ay kumakatok sa puso natin ngayon, na Lord, pwede bang magamit pa yung buhay ko? Amen? Mayroon po, ayan po, yung worship sinarado na ba yan o bukas pa rin? Bukas pa rin yan. Amen? Bukas pa rin po yan. Mayroon pa po tayong time ngayon para makapag-apply pa. Para po magamit yung buhay natin sa paglilingkod sa Lord. Amen? Hindi naman po nagre-require yan ng maraming oras sa atin, kundi po gusto lang po natin na lahat po tayo ay magamit po yung buhay natin para sa Panginoong Diyos. Amen? Kagaya po nung sinabi ni Joshua, ito po, before nila i-conquer yung promised land. Ito naman, after na nilang ma-conquer yung promised land, ito po yung sinabi niya sa mga Israelites. Si Joshua, nasa promised land na sila, na-conquer na nila, andoon na po sila. Ang sabi niya, if it seems evil to you to serve the Lord. Sabi niya, tingin niyo ba, masama ba? Kung masama sa inyong paningin na maglingkod sa Diyos, grabe yan, ganyan ba tingin ng tao sa paglilingkod sa Lord? Amen? Sabi niya, if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve, whether the God which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Pero po, sabi po ni Joshua,
But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. As for me and my house, we will serve the Lord. Sana po ganito rin ang tayo natin sa tayo ni Joshua. Kung ako ay tatay, ang aking buong pamilya, amen, maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. As for me and my house, we will serve the Lord. Kaya po ngayong yung buhay po natin, pwedeng mamili yan. Sino yung paglilingkuran mo? Because at one point of your life, you will still serving others. Amen. It's either you will serve your company, you will serve in your business. Amen. You are serving people. Amen. But how about serving God? Amen. And you know what? You can fulfill the purpose of your life if you serve God and use your life for His glory and for His honor. Amen po ba yun? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Kami will stand up right now. Hallelujah. Sige po, today we will come to the Lord and can we lift up our hands to God? I pray for you right now. Baka po ngayong umagang ito, makatok ang Lord sa puso natin. I don't know, for some of you here right now, God is telling you, anak, use your life for the Lord. Matagal nang gustong gamitin ng Lord yan. Paggamit mo naman sa Kanya. O baka ang iba naman sa atin, ano po, sinasabihan ka ng Lord, express your love to God. Ano yung kaya mong gawin para express yung pagmamahal mo kay Lord? Amen. Baka ngayon po yung panahon na yun na pwede na natin ituto yung pagmamahal na yan sa Panginoon. Amen. And as we come to the Lord right now, let's reflect in our life. Saan ba nagamit ang buhay ko? Amen. Saan ba nagamit ang buhay ko? Nagamit ba to ng may likha sa akin? O nagamit lang mundo? Sino? That's why as we reflect this question in our life, sana mag-come up tayo, sasabihin natin ngayong araw na ito, Lord, gamitin mo naman yung buhay ko. Gamitin mo naman yung buhay ko, Panginoong Diyos. Para magkaroon to ng tunay na saysay, tunay na kabuluhan, tunay na purpose, O Lord God. Hallelujah. Can we lift up our hands to the Lord as we sing this song? Yes, God. Oh. A prayer of your life right now. Oh yes, God. Lord, this is my desire right now, Lord. Use my life for your glory. Yes, Lord.
lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, sa'yo lang, Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Yes, Lord. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Hallelujah. Pwede mo bang taas natin yung kamay natin kay Lord ngayon? As a sign na sabihin natin, Lord, Panginoon, gamitin mo naman yung buhay ko, Panginoong Diyos. Let this life live for you, O Lord God. Let this life live for you. The one who died for me, the one who created me. Panginoong Diyos, Lord, ito po ang mangyari nawa sa buhay namin, Panginoong Diyos. Lord, Ikaw ang nagbigay ng buhay namin. Ikaw ang naglikha sa amin. Ikaw ang namatay sa krus para sa amin, Panginoong Diyos. Lord, kaya kami maglilingkod. Hindi namin kayang lampasan o tapatan man lang yung ginawa mo para sa amin. Pero Lord, kaya namin ito gagawin. Makabawi-bawi man lang, Panginoong Diyos. Sa grabing pagmamahal mo, sa grabing ginawa mo para sa amin, Panginoong Diyos. Kaya Lord, I pray today that you will touch every heart in this place right now, Panginoon. Na kami bilang isang pamilya sa simbahang ito, involved kami, Panginoong Diyos. May pakialam kami, may gagawin kami para sa iyo, Panginoon. At Lord, sinabi mo na ito sa iyong salita, Panginoon, na kasama ito sa ine-expect mo sa amin, sa nire-require mo sa amin, Panginoong Diyos, bilang mga anak mo, bilang mga lingkod mo, bilang people of God. Dahil, Panginoon, kung totoo kaming may Diyos, hindi namin mapipigilan yung aming sarili. Panginoon, kundi maglilingkod kami, Panginoon. Gagamitin namin yung buhay namin para sa iyo. Lalakad kami sa iyong salita. Mamahalin ka namin kasi ikaw yung unang nagmahal sa amin, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Lord God, for this wonderful time. Napakinggan namin ang iyong salita. Nawa, Panginoon, hindi namin ito napakinggan, but Lord, hahakbangan namin ito bilang isang mananampalataya. Kaya Lord, maraming salamat po sa iyong salita. We honor you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po. Amen. He is moving in this place. Kung marami kang natutunan sa kanyang salita, huwag kang mahihiyang i-share yan sa iyong C2S group this week. For our tithes and offerings, you may send them through GCash or bank na naka-flash sa inyong screen. Your COJ family would also love to pray for you, kaya feel free to message us on how to pray for you. Kami ay nagagalak na makasama kayo sa ating online worship service. We pray na makasama ulit namin kayo dito o sa ating church next week. Once again, I am Lou. God bless and see you all next week.